pangalan ko ay Jomar. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Nueva Ecija. Isang lugar na kilala sa malalawak na palayan at mahahabang kalsadang halos walang sasakyan kapag sumasapit ang gabi. Tahimik lang ang buhay namin doon. Ang tatay ko ay isang mekaniko at habang ang nanay ko naman ay guro sa isang pampublikong elementarya. Wala kaming marangyang buhay pero sapat ang kinikita nila para maitaguyod kaming magkakapatid. Sa simula pa lang nung bata pa ako, itinuro na sa amin ng mga magulang namin ang kahalagahan ng pag-aaral at ang pagiging isang responsableng tao. Isa rin sa mga bagay na naging libangan ko ay ang pagsasayaw. Hindi dahil pangarap kong sumali sa telebisyon o maging artista, kundi dahil gusto ko lang talaga ang pakiramdam ng may natututunan akong bago at may mga kaibigang nakakasama tuwing weekend. Kaya halos lahat ng Sabado pagkatapos ng klase at ng mga gawaing bahay, bumabiyahe ako papunta sa kabilang bayan para sa dance practice namin. Hindi naman kalayon ang lugar pero sapat ang distansya para hindi ako payagang bumiyahe ng mag-isa lalo na kapag gabi na ang uwian. Kaya ang nanay ko ang laging sumusundo sa akin. Isa iyon sa mga simpleng bagay na hanggang ngayon ay pinasasalamatan ko. Kahit pagod na siya sa trabaho ng buong linggo, hindi pa rin siya pumapalya sa pagsundo sa akin. Madalas pa nga ay hinihintay niya akong matapos kahit umabot na ng alas 9 o alas 10 ng gabi ang ensayo. Dahil paulit-ulit ang biyahe namin sa parehong ruta, kabisado na namin ang bawat kurbada ng kalsada, bawat waiting shed, bawat tulay, at maging ang mga lumang puno na nakahilera sa gilid ng daan. Sa totoo lang, wala akong espesyal na interes noon sa mga kababalaghan. Sa katunayan nga ay kapag may nagkukwento tungkol sa multo o aswang, nakikinig lang ako pero hindi ko agad pinaniniwalaan. Lagi kong iniisip na may paliwanag ang lahat at kahit ang mga pamahiing naririnig ko sa mga matatanda tulad ng huwag sumipol sa gabi, huwag magsalita ng kung ano-ano kapag dumadaan sa sementeryo, huwag manghamon sa mga tahimik na lugar. Para sa akin noon ay bahagi lang ng lumang kultura ng mga Pilipino. Hindi ko alam na darating ang gabing babaguhin ng isang simpleng pangyayari ang pananaw ko sa ilan sa mga paniniwalang iyon. Isang Sabado ng Oktubre ang hindi ko makakalimutan. Malapit na ang intramurals kaya mas mahaba ang naging ensayo namin ng mga kagrupo ko sa pagsasayaw. Paglabas ko ng covered court, halos alas 9 na ng gabi. Naghihintay na ang nanay ko sa labas. Nakasandal sa lumang Toyota Corolla naming ilang taon na rin ginagamit sa pang-araw-araw. Pagkasakay ko, ngumiti lang siya at tinanong kung kumain na ba ako. Sumagot ako ng oo kahit ang totoo ay kaunti lang ang nakain ko dahil gusto ko nang umuwi. At habang umaandar ang sasakyan, tahimik lang kaming dalawa ng nanay ko. Nakabukas ng kaunti ang mga bintana kaya pumapasok ang malamig na hangin na may halong amoy ng basang lupa. Umulan kasi ng hapon kaya sariwa ang paligid. Nakabukas ang radyo pero mahina lang ito. Sapat lang para magkarinigan pa rin kami ni Mama. Isang lumang awitin ni Basil Valdez ang tumutugtog habang unti-unti naming nilalampasan ang kabayanan. Paglabas namin sa highway, lalo pang dumilim ang paligid. Paminsan-minsan lang na may ilaw mula sa malalayong bahay. At ang natitira lang ay ang mga poste ng kuryenteng magkakalayo ang pagitan at ang mahabang daang tila walang katapusan. At dahil nga paulit-ulit na kaming dumadaan doon ay sanay na rin ako sa rutang yon. Kaya madalas ay nakatingin lang ako sa labas habang nagmumuni-muni. May mga pagkakataon pang ang binibilang ko ang mga poste ng ilaw o kaya naman ay pinagmamasdan ang buwan kapag maliwanag ang kalangitan. Pagkaraan ng halos 20 minutong biyahe, papalapit na kami sa isang lugar na kilalang kilala ng mga taga roon.
Isa yung malaking intersection kung saan nagtatagpo ang National Road at ang kalsadang papasok sa ilang barangay. Sa mismong tapat nito ay may lumang simbahan na bato na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila ayon sa kwento ng mga matatanda. Marami ng beses akong nakapunta roon kapag may kasal o binyag ng mga kamag-anak namin. Sa gilid ng simbahan ay may maliit na plaza at ilang tindahang nagsasara na kapag sumasapit ang gabi. At dahil Sabado noon, napansin kong maliwanag ang bakuran ng simbahan. Maraming sasakyang nakaparada at tila may lamay na dinadaluhan ng mga tao. Wala naman akong kakaibang naisip. Normal lang iyon sa probinsya kapag may namatayan. Halos buong barangay ay pumupunta para makiramay. Huminto ang nanay ko sa stop sign bago tumawid sa intersection. Ugali na niyang huminto ng ilang segundo kahit wala siyang nakikitang sasakyan. Lagi niyang sinasabi na mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi sa huli. Dahil nasa passenger seat ako, eksaktong nakaharap ang bintana ko sa malaking stop sign na nasa gilid ng daan. Habang naghihintay kaming luminaw ang kalsada, napatingin ako sa direksyon ng stop sign. Doon ko siya nakita. May batang babae na nakatayo sa tabi ng poste. Sa paningin ko ay hindi ito gumagalaw at nakatungo lang ang ulo nito. Siguro kung sa unang tingin lang, iisipin mong ordinaryong bata lang siya. Mga 7 o 8 taong gulang marahil. Mahaba ang buhok niya at nakasuot pa ito ng puting bestida na parang pantulog. Ang una kong naisip ay, bakit nandito ang batang to sa ganitong oras ng gabi? Agad kong hinanap sa paligid kung may kasama siyang magulang. Dahil ang nasa isip ko ng mga sandaling yun ay baka may umattend ng lamay sa simbahan at nakalabas lang ang bata. Pero kahit saan ako tumingin, wala akong nakitang taong tila nag-aalala o naghahanap sa kanya. Habang mas tumatagal ang tingin ko sa batang yun, mas lalo akong nagtataka. Hindi siya umiiyak at hindi rin ito lumilingon. Hindi siya gumagawa ng kahit anong bagay o galaw na karaniwan mong makikita sa isang bata. Para bang nakatayo lang ito doon ng matagal na. Ang katotohanan ay hindi ako natakot sa nakita ko. Sa halip ay naawa ako. Naisip ko pa nga na baka naliligaw lang siya. Delikado ang lugar na iyon lalo na kapag gabi dahil maraming truck ang dumadaan. May mga driver na hindi na halos bumabagal sa intersection. Isang maling hakbang lang ng batang yun ay pwede siyang masagasaan. At habang iniisip ko yun, saka ako napansin ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Kakaiba ang kulay ng batang yun. Hindi lang ito simpleng maputla, kundi para bang kulay abo na halos maputi. Hindi rin siya mukhang tinatamaan ng headlight ng sasakyan namin dahil sa halip na luminaw ang kulay niya, nanatili siyang mapusyaw na parang may manipis na hamog na bumabalot sa buong katawan niya. Kumurap ako ng ilang beses. Iniisip kong baka epekto lang iyon ng ligaw o pagod sa buong araw na ensayo. Pero nang muli akong tumingin, naroon pa rin naman siya. Nakayuko pa rin ito at parang hindi nagbago ang posisyon. Sa loob ng ilang segundo, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang totoo, gusto ko nang sabihin sa nanay ko na huminto muna kami at tignan kung ayos lang ba ang batang yun. Pero bago pa ako makapagsalita, umandar na ulit ang sasakyan namin dahil wala nang paparating na sasakyan sa magkabilang direksyon. Ngunit habang tumatawid kami sa intersection, hindi ko pa rin inaalis ang tingin ko sa kanya. Pero ang napansin ko rin ay hindi man lang siya lumingon sa sasakyan namin na parang wala itong nakikita.
ni hindi man lang ito umatras o tumangkang tumawid. Nang tuluyan na kaming makalampas sa intersection, saka ako lang nagawang basagin ang katahimikan. "Ma?" tanong ko sa nanay ko. "Ano yun anak?" sagot naman ni mama. "May nakita ka bang batang babae kanina?" Napatingin siya sa akin ng saglit bago muling ibinalik ang tingin sa daan. "Anong batang babae?" "Opo ma, yung nasa tabi ng stop sign kanina." Napakunot ng noo ang nanay ko. "Jomar, ano bang pinagsasabi mo anak? Wala naman akong nakitang batang babae kanina." Napaisip ako sa sagot ni mama. Sigurado ka ma?" Tumango lang siya. "Alam mo anak, kung may batang nandoon kanina, sigurado hihinto ako kasi napakadelikado ng kalsadang yun." Dahil doon ay hindi na ako nagsalita. Tumingin ulit ako sa likod ko sa pamamagitan ng side mirror. Pero sa pagkakataong yun, wala na akong makita. Hindi ko alam kung natakpan lang ba siya ng dilim o tuluyan na kaming nakalayo. Pagdating namin sa bahay, hindi ko na yun ikinuwento kahit kanino. At ayoko ring isipin na multo ang nakita ko dahil wala naman akong sapat na dahilan para paniwalaan yun. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili kong baka pagod lang ako o baka may puting sako lang na nakasabit sa poste na napagkamalan kong tao. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang eksaktong itsura ng batang iyon. Hindi ang mukha niya dahil hindi ko naman yun nakita ng malinaw. Ang naaalala ko ay ang paraan ng pagkakatayo niya. Tahimik ito at nakayuko at tila naghihintay ng isang bagay na hindi na darating. Hindi ko pa alam noon na makalipas ang ilang taon, may malalaman akong kwento tungkol sa mismong intersection na yun na magpapabago sa lahat ng akala kong alam ko tungkol sa gabing yun. Lumipas ang ilang taon at unti-unti ring natabunan ng trabaho, pag-aaral at pang-araw-araw na buhay ang alaala ng batang nakita ko sa tabi ng intersection. Paminsan-minsan ay sumasagi pa rin siya sa isip ko, lalo na kapag napapadaan ako sa parehong kalsadang yon. Pero hindi na katulad noong una na halos gabi-gabi ko siyang naaalala. Sa tuwing dumadaan kami roon, kusa na lang akong sumusulyap sa stop sign. Hindi ko alam kung may inaasahan ba akong makita o baka gusto ko lang patunayan sa sarili kong nagkamali lang talaga ako ng gabing yon. Pero sa lahat ng pagkakataong napadaan ako roon pagkatapos ng insidenteng yon, wala na akong muling nakita. Tahimik lang ang lugar. Pareho pa rin ang lumang simbahan. Pareho pa rin ang malawak na palayan at pareho pa rin ang mahabang kalsadang madalas ay halos walang sasakyan kapag gabi. Unti-unti kong tinanggap na baka isa lang iyong maling akala. Baka dala lang ng pagod o ng kakaibang tama ng ilaw sa gilid ng daan. Hanggang sa isang gabi, habang nasa bakuran kami ng bahay at nagkakape ang tatay ko, napunta ang usapan sa mga lumang kwento ng aming bayan. Mahilig kasi siyang makipagkwentuhan sa mga matatanda, lalo na sa mga dating barangay tanod at mga driver na halos buong buhay ay bumabiyahe sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Dahil sa usapan naming yun, bigla akong naalala ang batang nakita ko maraming taon na ang nakalipas. Ikinuwento ko sa kanya ang buong pangyayari mula umpisa hanggang dulo. Hindi siya nagsalita habang nagkukwento ako. Tahimik lang siyang nakikinig at paminsan-minsang tumatango. At nung matapos na ako sa pagkukwento, ilang segundo rin siyang nanatiling tahimik bago sinabing, "Parang may narinig na akong kwento tungkol dyan." Isang bagay na hindi naman niya agad ipinaliwanag.
Sa katunayan ay sinabi lang niyang magtatanong muna siya sa mga kakilala niyang matagal nang nakatira malapit sa lugar na yon. Hindi ko na masyadong inisip ang sinabi ng tatay. Pero makalipas ang halos 1 linggo, siya mismo ang lumapit sa akin habang nag-aalmusal kami. Sabi niya may nakausap siyang matandang dating barangay tanod na halos 40 taon nang naninirahan malapit sa lumang simbahan na yon. Nang banggitin daw ng tatay ko ang intersection, agad daw itong napahinto at napaisip. May nangyari raw kasing malubhang aksidente roon. Maraming taon na ang nakalipas. Isang gabi rin iyon, halos kaparehong oras ng nakita ko. Ayon sa kwento, isang sasakyan ang mabilis na dumaan sa intersection ng hindi halos bumagal. At kasabay noon ay may isa pang sasakyang tumatawid. Hindi na nakaiwas ang 2 driver sa bawat isa. Napakalakas daw ng naturang banggaan. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa buong paligid kaya nagsilabasan ang mga tao mula sa mga bahay at maging ang mga nasa simbahan. Nang makarating ang unang tumulong, nakita nilang wasak ang harapan ng 2 sasakyan. Isa sa mga sakay ay isang ama na agad binawian ng buhay. Kasama niya ang batang anak niyang babae na hindi na rin umabot ng buhay sa ospital. Habang ikinuwento iyon ng tatay ko, hindi ko na malayang nangingilid na pala ang mga balahibo ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ang unang pumasok sa isip ko ay ang batang nakita kong nakatayo sa tabi ng stop sign. Hindi ko alam kung siya ba talaga iyon. Wala namang nagsabi sa akin kung ano ang itsura ng batang namatay sa aksidente. Subalit, ang hirap hindi isipin ang pagkakatulad. Ilang araw matapos naming mag-usap ng tatay ko, may pagkakataon akong makausap ang isang matandang babae na matagal nang nagsisimba sa lumang simbahan. Hindi ko naman agad ikinuwento ang nakita ko. Nabanggit ko lang sa kanya na narinig kong may naging aksidente nga roon. At napabuntong hininga siya bago tumango. "Marami nang nangyari diyan," sabi niya. "Kaya kahit ang matatandang driver dito, kusa nang bumabagal kapag papalapit sa intersection." Tinanong ko kung bakit. At ang sagot niya ay hindi tungkol sa multo. Sa halip, sinabi niyang matagal nang may paniniwala ang mga matatanda na may mga lugar na parang may naiwang paalala ng mga taong namatay roon. Hindi raw lahat ng kaluluwang nagpapakita ay nananakot. Ang iba raw ay tila nagpapaalala lang sa mga buhay na huwag maging pabaya. Dagdag pa niya, may mga pamahiin sa mga probinsya na kapag may lugar na kilalang pinangyarihan ng maraming aksidente, huwag daw dumaan ng padalos-dalos. Huwag sumipol, huwag magbiro ng kung ano-anong hindi maganda, at huwag magsalita ng mga katagang wala namang multo rito, o kung may multo, magpakita ka. Hindi dahil may tiyak na mangyayari, kundi dahil respeto iyon sa lugar at sa mga taong minsang nawalan ng buhay doon. Naalala ko tuloy ang nanay ko. Tuwing dumadaan kami sa mga lumang tulay, sementeryo o mga kalsadang kilala sa aksidente, lagi siyang bahagyang bumabagal at tahimik na nag-aantanda. Noong bata ako, akala ko ay simpleng ugali lang iyon ng nanay ko. Ngayon ko lang naisip na baka isa rin iyon sa mga natutunan niya sa mga matatanda. Pagkaraan pa ng ilang buwan, napadaan ulit ako sa parehong intersection. Sa pagkakataong ito ay mag-isa akong nagmamaneho noon. Papalubog na ang araw at unti-unti nang dumidilim ang paligid. At habang papalapit ako sa stop sign, kusa kong binawasan ang apak sa silinyador.
Hindi dahil umaasa akong may makikita ako ulit, kundi dahil naaalala ko ang kwento ng tatay ko at ang sinabi ng matandang babae. Nang huminto ako ng tuluyan, napatingin ako sa gilid ng kalsada. Sa pagkakataong ito ay wala akong ibang nakita kundi mga damo, poste at ang lumang stop sign na naroon. Pero may napansin akong isang maliit na puting krus na nakatirik ilang metro mula sa dating pwesto ng batang nakita ko. Hindi ko alam kung para yon sa aksidenteng ikinukwento ng tatay ko o sa iba pang pangyayaring naganap doon. Tahimik lang akong nag-antanda at nagdasal bago muling pinaandar ang sasakyan. At habang nagmamaneho ako pauwi, napaisip ako sa isang bagay. Noong gabing nakita ko ang batang yon, wala akong naramdamang takot. Dahil kung tutusin, kung multo man nga ang nakita ko ay dapat kinilabutan ako o napasigaw man lang. Pero ang unang pumasok sa isip ko ay kawawa naman ang batang yon. Hanggang ngayon ganoon pa rin ang pakiramdam ko kapag naaalala ko siya. Hindi ko siya naaalala bilang isang nakakatakot na nilalang. Ang naaalala ko ay isang batang tahimik na nakatayo sa gilid ng kalsada. Parang naghihintay ng taong hindi na darating. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga nagpapakitang nilalang sa mga probinsya. May mga nagsasabing may sumasakay raw sa likod ng sasakyan. May mga nagsasabing may biglang tumatawid. May mga nagsasabi rin na may humahabol. Pero kakaiba ang karanasan ko. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Hindi niya ako tinawag. At hindi rin niya kami sinundan. Nakatayo lang siya sa tabi ng stop sign habang nakayuko. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi ko maituturing na nakakatakot ang karanasang iyon. Sa halip, naging paalala iyon sa akin na ang bawat lumang kwento ng mga matatanda ay maaaring may pinagmulan. Hindi man natin alam kung gaano karami ang totoo rito. May mga pagkakataong mas mahalagang unawain ang aral kaysa hanapin ang paliwanag. Mula nang mangyari iyon, may isang pamahiin na hindi ko na kailanman binaliwala. Kapag dumaraan ako sa mga lugar na kilala sa maraming aksidente, lalo na kung may lumang simbahan, tulay o intersection, kusa na akong bumabagal. Hindi dahil natatakot akong may makita, kundi dahil alam kong sapat na ang ilang segundong pag-iingat para makaiwas sa isang trahedya. Sa paglipas ng panahon, naisip ko ring baka iyon talaga ang nais iparating ng batang nakita ko. Kung siya man ay tunay na espiritu. Hindi para takutin ang mga dumadaan, kundi para paalalahanan silang huwag maliitin ang halaga ng pag-iingat. Dahil sa isang iglap ng pagmamadali, may mga pamilyang hindi na muling nagkita. At marahil, yun din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin ang isang lumang pamahiin sa aming probinsya. Kapag dumaraan ka sa isang lugar na maraming aksidente, huwag kang magmadali. Huwag kang manghamon sa hindi mo nakikita. At huwag mong kalimutang magdasal. Hindi mo man nakita ang mga nauna nang dumaan sa lugar na iyon, maaaring ang tanging nais lang nila ay makauwi ka rin ng ligtas sa sarili mong tahanan. Hanggang dito na nga lang po at maraming salamat sa pakikinig. Sana'y nag-enjoy at kinalabutan din kayo sa kwentong ibinahagi natin ngayong gabi. At kung kayo rin ay may mga kwentong gustong ibahagi ay pwede nyo itong isend sa ating official email na amangilawtales2026@gmail.com. Ito ang Amangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.